Hey, hello, what's up? Kamusta kayo mga kalakay? Welcome to my vlog. Tatalakayin pala natin kung ano po ang mga sanhi, mga sintomas na pagkakaroon ng anxiety at pagkakaroon po ng panic attack. 2015, nagkaroon po ako ng anxiety, panic attack. Nung una po, nag-work pa lang ako noon at saka hirap po akong huminga at marami po akong sintomas na nangyayari sa aking katawan. Nanginginig ang aking kamay, nanginginig ang aking paa, at saka hirap akong huminga, sumasakit ang aking ulo, at hindi ko alam kung ano po yung nararamdaman ko. At saka doctors na rin ako, punta na rin po ako sa mga iba't ibang mga doctors, almost wala pong nangyayari sa findings, puro okay daw yung lahat. Tsaka hindi ko malaman kung ano po yung nangyayari sa katawan. Wala daw akong sakit, pero para sa sarili ko po is meron po akong nararamdaman na hindi po alam ng mga doctors. Ngayon, nung nagpa-check up ako ng psychiatrist, yung pala nalaman ko ay nagkaroon po ako ng anxiety at saka nagkakaroon po ng panic attack. Dahil na rin po sa depression, tsaka stress. Marami po akong nararamdaman sa aking katawan na pero sa aking mga test is wala naman po. Kaya yun, kalakay, sobrang hirap po talaga ng pagkakaroon ng anxiety at panic attack. Hindi po siya biro mga kalakay. Sana po maintindihan niyo po ang mga taong nagkakaroon nito. Tsaka alam ko po sa mga tao nandito, nanonood po, meron po kayo niya na labanan mo lang mga kalakay. Mawawala rin yan. Always pray lang po kayo. Tsaka may iniinom po ako dati ng gamot sa doktor ko noon, sa psychiatrist. Ngayon, hindi ko na siya masyadong iniinom. Matagal na po, ilang years na po hindi umiinom dahil parang nasusobrahan na po ata ako sa gamot. Pakiramdam ko sa katawan ko para ako nanghihina pag umiinom ako ng gamot. Pero may ginagawa po ako para maalis po yung mga negatives ko na iniisip. Kasi po pag nagkakaroon po tayo ng pag-iisip po ng mga negatives, saka po tayo nagkakaroon ng panic attack. Hirap tayong huminga, naninigas ang ating kamay, tsaka ang ating mga paa, tsaka magkakaroon po tayo ng sakit sa ulo, hirap po sa pagtulog. Yun po ang nararamdaman ko po noong una po nagkaroon po ako ng ganitong karamdaman. Sa ngayon po, nawala na rin sa ng Diyos. Yun po, tatapik po natin kung ano po yung mga naramdaman ko noon na pagkakaroon ko po ng anxiety. Yun po, sa unang pagkakaroon ko po is takot po akong lumabas, hirap na po akong lumabas, takot na po akong lumabas, tsaka takot na rin po akong kumain noon. Unti-unti na lang ako kumakain noon, almost na kahit na po yung aking pangangatawan, hindi na rin po ako nakakapag-inom ng vitamins. Tsaka pag naglalakad po ako noon, nahihilo na rin po. Hirap, hirap po akong lumunok. Tsaka kung ano-ano na po yung nasa isip ko, ang ginagawa ko na lang tulog, magpa-Facebook na lang po ako, nagsi-cellphone na lang po ako para makatulog din po ako. Hirap po rin po ako makatulog, tsaka nagtitake po ako noon ng pampatulog, tsaka nagtitake din po ako ng anti-depression po. Sa ngayon po, buti na lang wala na po yung mga ganong take, nakakayanan ko na po yung sarili ko. Pero nung una po, hirap na hirap po ako, sumasakit lagi yung ulo ko, parang akong nahihilo. Pag naglalakad lang po ako, para po ako natutumba, tsaka hirap po akong huminga noon. Pagpunta ko pa lang sa bus, yun na po, nagkakaroon na po ng paninigas ng aking kamay, paninigas ng aking nakuha ko po ito nung nagtrabaho ako noon sa factory workers. Yun po, halos panggabi po ako noon, halos kinumagahan, hindi po ako masyadong nakakatulog. Tapos gawa nga po sa
sa bahay namin is sobrang init, hindi po ako makatulog noon. Yun po, tapos 24 hours hindi ako masyadong makatulog, may duty ako ng panggabi, kinumagahan, hindi ako makatulog, siguro halos 2 hours lang ako makatulog hanggang nagkaroon po ako ng ganitong sakit na yun, nalaman ko na hirap na akong huminga, tsaka naninigas na yung mga kamay ko, buong katawan ko, para akong nagkakaroon ng epilepsy. Alam niyo po ba yun, yung parang bigla ka na lang naninigas, tsaka sumisikip po yung dibdib ko, nagkakaroon po ako ng chest pain, yun po, na pag, pag nasa po ako, sa hospital po ako lagi, yun, chinecheck po nila yung x-ray ko, chinecheck po nila yung dugo ko, chinecheck nila sa ECG yung puso ko, halos clear po lahat, wala pong mga sakit. Yun nga po, sinuggest po ng mga doktor sa akin na lumapit po ako sa psychiatrist. Yun, nalaman ko po na meron po pala ako ng anxiety, tsaka nagkakaroon pa pala ako ng panic attack. Yun po, simula noon, halos natakot pa akong lumabas, at saka hirap po akong makiusap sa mga tao. Pag nakakausap ko pa lang sila, yun, para na akong nanginginig, hirap na akong magsalita, yun, umaalis na lang po ako bigla, tsaka pupunta na po ako sa kwarto. Ayoko po na magkaroon ng ilaw, gusto ko madilim, ayoko magpa-istorbo, yun, ayoko magkaroon ng tao sa paligid ko. Yun, ilang araw ko pong tiniis yun na hindi ako lumalabas. Yun, that time po na si mother ko, lagi po ang pinapagalitan, bakit daw hindi ako lumalabas, hindi ako kumakain, bakit kaunti lang kinakain po. Kaya kinakain ko yun. Ang dami kong question sa sarili ko, mga kalakay. Ang hirap pala na magkaroon po ng anxiety. Tsaka, hindi po siya biro. Marami po akong kinakausap mga tao na sa isip ko lang yung tiyatawanan lang po nila ako. Pero, siyempre, sa sarili ko po masakit po kasi nagawa ng hirap po talaga, sobrang hirap po talaga, mga kalakay. Yung alam niyo, yung gusto mo na magpakamatay, gawa ng nasa isip mo ba yun, yung may nakakausap ka na wala namang tao kundi ikaw lang. Tapos tinitingnan mo yung mga paligid mo, kung ano yung gusto mong gawin. Kung minsan yung mga tali, gusto mong ipasal sa sarili mo, pero yun nga po, buti na nga po, may takot po ako sa taas, kaya hindi ko po nagagawa yung mga gusto kong gawin na hirap na po talaga ako noon. Halos hindi talaga ako, sobrang payat ko na po ngayon, noon. Tapos yung that time po noon, buti na lang nilabanan ko yung sarili ko, ginawa ko sa sarili ko, iniisip ko na maging matatag, yun. Tinapangan ko po, lumabas po ako, kahit nanginginig po ako, lumalabas po ako niyan. Bumibili po ako ng pagkain ko, gusto kong lumabas. Paglabas ko pa lang, pagpasok pa lang ng hangin sa akin, yun, para na po akong nanginginig, para akong pinapawisan. Tsaka, alam niyo po ba yun, yung parang nilalamig, hindi naman siya malamig. Sobrang init po noon. Minsan tanghali, lumalabas ako, pero ayaw pa rin ng katawan ko. Gusto ng katawan ko yung sobrang yung sobrang dilim lang sa paligid ko. Hirap po akong lumabas noon, na mabanggit lang yung pangalan ko, naninervous na po ako noon. Kaya buti na lang po may gumawa ako ng sarili kong sikap na pinagtiisan ko po, na yun, simula ngayon na nawala po sa akin yung mga takot ko, nawala po sa akin yung mga nervous ko, tsaka nawala na rin po yung pagkakaroon ko ng panic attack sa paninigas ng kamay ko, kasi gawa po na nagkakaroon po ako ng exercise na breathing exercise po. Pag sa inaatake po ako, yun, ginagawa ko po yun. Tsaka nag-exercise po ako minsan, nagja-jogging po ako, pero hindi naman po yung jogging na sobrang pagod po na kalakay.
Ayun, marami po akong gustong sabihin po sa inyo. Hayaan niyo po sa susunod ko po na videos, ipapatalakayin ko po sa inyo kung paano po yung mga ginawa ko, paano po naalis po yung mga panic attack ko, yung mga takot ko naalis po yun. Lahat po yun, naalis po lahat po sa akin yun. Kaya guys, maging positive lang po kayo sa buhay. Mag-pray po kayo at huwag niyo pong kakalimutan yung nasa taas po natin na nagbibigay ng lakas. Salamat mga kalakay. Please subscribe po pa mga kalakay. Sana po suportahan niyo po ako. Kung ano pa yung gusto niyong malaman, mag-comment po kayo sa akin kung ano po yung gusto niyong sabihin. Ako po yung magko-comment po sa inyo. Maraming po salamat. Goodbye. God bless.